Good morning po. Ako po si Fury Moto and welcome back po sa ating channel. Ngayong umaga po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po ako gumagawa ng ring or sapi sa ating pagko-convert ng Sniper 150 or Raider R150 mags sa ating Fury 125. Ito po ay ginagawa natin kapag ayaw po nating ipa-machine shop yung lagayan ng bearing ng ating mags sa Sniper 150, lalo na sa rear. And kapag ayaw din natin palakihin yung front tube na stock ng ating Fury 125 sa Raider R150 front mags naman. Makikita nyo po sa video yung kaibahan ng bearing, stock bearing ng Sniper 150 rear. Mas malaki po yung butas niya compared dun sa rear axle natin. Kaya ang ginawa ko po dyan ay ginawang ko po ng ring para fit po yung stock rear axle natin sa rear Sniper mags ng ating Fury 125. Para makagawa po tayo ng ring or sapi, ang ginagawa ko po ay naghahanap ako yung lumang bearing ng ating rear hub or mags. Kasi yung rear bearing natin na luma, fit po yun dun sa ating rear axle. Para matanggal po natin yun, kailangan po natin ng screwdriver saka ng martilyo. Kasi ang pinakakailangan po natin dun sa lumang bearing natin ay yung gitna, yung inner ring ng ating old na bearing na panglikod. Kung napansin nyo po sa unang part ng video, pinakita ko po sa inyo yung stock rear axle natin. Maluwag po siya para dun sa rear mags ng ating Sniper 150 na mags. Ang isang option kasi dyan ay patorno yung ating rear Sniper mags sa machine shop para mag-fit yung stock rear bearing ng Fury. Kasi mas malaki po size nito, although mas malaki yung butas sa gitna ng stock rear bearing ng Sniper 150. Same diskarte po ang ginagawa para naman dun sa Raider 150 mags. Kasi sa likod ng yung rear mags ng Raider, swak po yun dun sa ating stock rear axle. Pero yung front po, malaki po siya. So, diskarte po dun ay pinapalakihan yung butas ng lagayan ng front axle ng ating Fury 125 para mag-fit yung front axle ng Raider R150. Pero para hindi po natin gawin o galawin yung stock na butas ng ating front shock, ang ginagawa ko po dito ay gumagawa po ako ng ring or sapi para mag-fit yung stock front axle ng ating Fury 125 sa front naman ng Raider 150. Kapag natanggal nyo na po yung inner ring ng lumang bearing, ang kailangan lang po natin gawin ay i-grind para mapanipis siya at mag-cash siya dun sa bearing ng stock ng Sniper mags. Kita nyo po sa video kung paano po yung ginagawa ko. Habang ginagrind po kasi natin yung inner ring ng old bearing, sumasabay din po siya sa ikot ng ating grinder. Kaya pantay din po yung kain nito at yung pagkakabilog nito.
Pwede naman po kayong magpagawa sa machine shop nito. I think nasa 300 yata ang pares pag nagpagawa kayo ng ring o sapi. Or depende dun sa price ng machine shop. Pero sa akin po, since meron akong mga old bearing na pinagpalitan, naisip ko pong gawin ito. Medyo mabusisi na matagal yung proseso, pero pag nagawa nyo po to, hindi po kayo gagastos ng 300. Since old bearing nga po yung ginamit natin para dun sa paggawa ng ring or socket. Yung pinapakita ko pong video sa inyo, ito po ay dun sa rear ng sniper mags na kinonvert natin para sa Fury 125. Pero pwede rin po natin gawin yung ganitong proseso or diskarte para naman dun sa Raider 150 mags sa front. Kapag nakuha na po natin yung tamang nipis ng ating ring or sapi, kasi trial and error naman po ang paggawa nito. I-test po natin o isukat natin dun sa pinaka-butas ng ating sniper rear mags bearing. Kapag nag-fit na po ito, okay na po yan. Pwede nyo na pong ikabit. Huwag naman yung sobrang luwang at huwag naman yung sobrang higpit, baka mabitak po yan. Pero since galing din po yan sa lumang bearing, so naisip ko na matibay din po siya. Since nagawa na natin yung isang side, same process po sa kabilang side ng ating hub ng ating mags. Old bearing pa rin pong gagawin natin. Kukunin natin yung pinakagitnang ring. Makikita nyo po sa video. Yun po ang kailangan natin. Then, gagrind po natin siya hanggang sa makuha natin yung desired na thickness na kailangan natin para mag-fit dun sa kabilang side, para both sides po nung ating rear mags meron pong sapi o ring. Anyway, i-demo ko naman po sa inyo yan kapag yung stock rear axle natin na may sapi at walang sapi. Nakikita nyo po. Pagka okay na po yung pangalawang ring o sapi, pwede nyo na po itong ilagay dun sa gitna ng ating Sniper 150 mags bearing. So sa isang gulong, isang pares po ang kailangan natin gawin na ring or sapi. Kapag nalagay na po natin yung dalawang sapi, pwede po nating i-test yung ating rear axle kung magalaw po siya o hindi. Binawasan ko pa yung konti yung isa kasi medyo mahirap po siyang ipasok dun sa gitna ng bearing. Again, trial error po ang paggawa nito hanggang sa makuha po natin yung eksaktong ring or sapi na fit dun sa Sniper 150 bearing natin sa likod. Ganon din po dun sa front mags. Again, old bearing po ang ginawa ko. Kinuha ko yung gitnang ring, saka ko grinder hanggang sa makuha ko yung eksakto o desired or fit dun sa ating rear axle para mag-fit po siya dun sa stock bearing ng Sniper 150. Yung ginawa ko po to hanggang ngayon okay pa, hindi pa po siya nasira.
I hope nakatulong po ako sa inyo ngayong araw. Please like, watch, and subscribe po. Thanks for watching.